Itong mga detainees ng Senado na sina Curly Discaya at dating engineer na nasa ilalim ng Department of Public Works and Highways ay hindi pinayagan doon sa kanilang kahilingan na makauwi sa panahon ng holiday break. Alamin natin ang mga update mula kay Bombo J. Galvez. Hindi pinayagan ng Senado na mag-holiday break ang kontratistang si Curly Discaya at ang mga dating engineers ng Department of Public Works and Highways na nakakulong sa Senado kaugnay ng skandalo sa maanumalyang flood control projects. Ayon kay Senate President Pro Tempore Ping Lacson na chairman din ng Senate Blue Ribbon Committee na nagsisiyasat sa issue, inaprubahan ni Senate President Vicente Soto III ang kanyang rekomendasyon na tanggihan ang mga kahilingan sa leave ni na Discaya, Bryce Hernandez, JP Mendoza at Henry Alcantara. Nakadetain sa Senado sina Discaya at ang mga dating engineers ng Department of Public Works and Highways matapos silang ma-cite in contempt ng Blue Ribbon Committee dahil sa pagtanggi nilang makipagtulungan sa investigasyon nito sa mga flood control projects. Binanggit ni Lacson na dinaan ni Alcantara sa Department of Justice ang hiling niya para sa holiday leave. Ayon kay Lacson, inaprubahan ni Soto ang kanyang rekomendasyon at papayagan lamang ang 4 na mag-attend ng misa sa loob ng Senado at tumanggap ng pagbisita mula sa kanilang mga pamilya at wala nang iba pang aktibidad sa labas ng mga pasilidad ng mataas na kapulungan. Samantala, umaasa ang senador na matutupad ng Office of the Ombudsman ang itinakdang timeline nito sa pagsasampa ng mga kaso laban sa mga napatunayang may pananagutan sa harap ng Sandigan Bayan at iba pang kaukulang mahukuman. Ito'y para bigyan ng malinaw na mensahe ang mga kinaukulan na hindi sila makaliligtas sa pagnanakaw na pinaghirapan ng buwis ng mga Pilipino. Samantala, inilarawan naman ni Senator J.V. Ejercito ng taong 2025 ang pinakamadilim at pinakamalaking skandalo sa kasaysayan sa bansa. Hindi hiling ni Ejercito na sana'y makabawi ng bansa sa 2026. Anya, kinakailangan na magtrabaho ng lahat ng mga opisyal ng gobyerno, kabilang na ang mga mambabatas sa susunod na taon para makabawi ng bansa sa madilim na bahagi ng kasaysayan ngayong taon. Well, sana ang wish ko mas magandang 2026. Sana makabawi na tayo. Napakahirap, napakadilim, daming nangyari nung ang daming pang hamon, ang daming nangyari sa ating bansa, no? Pinakamabigat, pinakamadilim na, pinakamalaking iskandalo sa buong kasaysayan natin. Sana po ito 2026 kahit paano makabawi naman tayo. We have to get back on track na hindi pa na siguro kailangan naman natin magtrabaho naman na sana infra, healthcare, sana yun na this time ang ating pong pagtrabahuhan. Okay. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo J. Galvez, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.